Huwag kang gala ng gala. Baka masundan ka ng aswang at matuntun niyang lugar nyo. Story time. Ako si Mars. May gusto lang akong ibahagi na karanasan ko sa mga aswang sa lugar namin, dito sa Bulacan. March 2008 nang malaman kong buntis ako sa panganay ko. Ayos naman kami nito, smooth lang, magandang takbo ng buhay. May paupa ang apartment din ng mother ko nito at dito kami nakabukod sa apartment niya. Nang panahong nagbubuntis pala ako, meron akong mga kasabay sa lugar namin. Bali 4 kaming sabay-sabay na halos nagbubuntis nito. Ako, si Ate V, si Ken at si Aida. Hanggang sumapit ang May 2008, may umupa sa amin na mag-asawa, si Weng at si Rose. At buntis din si Rose sa mga panahon na to. Dahil dito, sinabihan na kami na matanda naming kapitbahay na si Kakalo na mag-ingat kami sa mga galaw namin. Mag-ingat kayong lahat dahil ang dami niyong buntis ngayon. Huwag kayong gala ng gala sa kung saan-saan dito sa Bulacan. At baka mamaya ay may aswang kayong makasalubong at matuntun nila yung lugar natin. At malaman nilang marami kayong buntis dito. At bigla na lang kayong pasukin sa mga bahay nyo. Nung una, tinatawanan ko pa to dahil hindi ako naniniwala sa mga aswang. Dahil wala namang ganon. Puro kwentong barbero lang at gawa-gawa lang ng malilikot na isip ng ibang tao. Pero itong mag-asawang si Weng at Rose, sila yung madalas na umaalis at nangangahoy. Naghahanap buhay din sila sa pamamagitan ng paglalako ng paninda nila at kung saan-saan sila nakakarating na lugar. Dahil sa gawain nilang to, pinaalalahanan ni Kakalo si Rose na huwag nang sumama o umalis-alis dahil nga buntis siya at baka sa pinupuntahan nilang lugar ay may makasalubong sila na aswang at mamarkahan siya tapos masundan papunta dito at madamay pa kaming iba pang mga buntis. Pero nagsabi naman si Rose na mag-iingat daw siya kaya walang nagawa si Kakalo at nagpatuloy pa rin si Rose sa pagsama sa asawa niya. Nang mga panahon na to, ilig pa namin magbingo sa hapon at umaabot pa kami ng hating gabi. Maayos naman ang lahat nito hanggang dumating ang buwan ng August 2008. Malaki na ang mga tiyan namin at nagsimula na ang bulong-bulungan tungkol sa nangyari kay Rose habang nangangako ito. Isang hapon daw, pag uwi ni Rose at Weng, may humipo raw sa tiyan ni Rose sa daan na isang matandang babae. Hindi raw naisipan ng masama ni Rose ang matanda na yon dahil maayos naman daw itong nakipag-usap sa kanila. Pero pagka uwi nila ay sumama ang pakaramdam ni Rose. Putlang-putla siya nito at grabe raw ang sakit ng tiyan niya. Sinabi ko na nga sa'yo na huwag ka lang sama ng sama at punta ng punta sa kung saan-saan. Hindi tayo sigurado baka yung matandang yun ay aswang pala. Dapat hindi ka nagtitiwala na may humahawak ng tiyan mo na hindi mo kilala. Lalo na sa bandang lugar natin dito sa may Bulacan. Dahil may mga naninirahang aswang sa ibang barangay dito. Wala namang nangyari kay Rose na masama nito. Pero simula na mangyari sa kanya to, nag-iba na ang gabi naming lahat. May naririnig na kaming tik-tik na umaaligid sa amin tuwing gabi. Mga tunog na hindi namin alam kung saan nanggagaling. Mga kaluskos at kalabog na hindi namin alam kung saan nagmumula. Dahil sa mga pangyayaring to, isang umaga'y pinuntahan ako ni Kakalo dahil nag-aalala raw siya sa akin dahil parang anak niya na raw ako. Kaya dinalhan niya ako ng buo na matulis at inilagay niya yon sa tinutulugan kong kwarto sa taas. Hanggang isang gabi, alas 11 na ng hating gabi nito, init na init ako at hindi ko alam kung bakit. Kahit bukas naman ang bintana at kurtina sa kwarto ko. Maya-maya lang, nakarinig ako ng malakas na sigaw galing sa kapatid kong si Carl. Ate Mars! May aswang! Sa puno ng buko sa tapat ng kwarto mo! Dali-dali akong sumilip sa bintana at nakita ko si Carl na tinuturo yung puno ng buko. Pagtingin ko rito, nanlaki yung mga mata ko nang maaninag ko yung tao sa puno ng buko. Pulang-pula ang mga mata nito. Sa takot ko, dali-dali akong bumaba nito dahil pakaramdam ko ligtas ako sa may baba. Hanggang ang mga narinig ko na lang ay ang mga malalakas na sigaw ni Kakalo. Huwag kang lalabas, Mars! Diyan ka lang! Kami lang bahala rito! Hanggang ang mga sigaw ay napalitan ng tunog ng mga yapak ng habulan at walang humpay na murahan. Tarantado kang hayop ng aswang ka! Huwag kang mamibiktima dito! Papatayin ka namin! Hanggang sa marating na nila ang pinakadulo ng lugar namin sa kakahabol sa aswang na yon. Hanapin nyo! Nandyan lang yon! Kakalo! Wala na rito! Wala na kami makitang bakas niya rito! Imposible namang nawala yon! Nagulat sila dahil nawala yung aswang na nakita namin sa puno ng buko. Hanggang may napansin silang lahat
ng isang malaking itim na aso na papalayo. Kakalo, tignan mo. Parang ang laking aso naman yun. Tsaka, paano magkakaaso dyan? Wala namang mga bahay dyan, di ba? Mukhang yun na nga yung aswang. Nagpalitan nyo na siya. Kayang magpalitan nyo ng mga aswang? Oo, kaya nilang magpalit sa mga iba't ibang uri ng hayop tulad ng baboy, ram at aso. Kaya posibleng yun na nga ang aswang. Hindi na nila nagawang mahabol to dahil hindi sila sigurado kung yun ba talaga yung aswang na hinahanap nila. Kinabukasan, naging laman ng usapan sa lugar namin ang nangyaring to. Ang hindi namin alam, ito na pala ang simula ng gabi ng pagdalaw ng mga aswang sa lugar namin. At dito na rin nagsimula ang gabi-gabi naming takot ng mga 5 buntis na nandito. At ang sinisisi ng lahat ay si Weng at si Rose. Dahil sa pagiging gala ng mga to, kaya nasundan at namarkahan sila ng mga aswang. At pati kami ay nadamay. Hanggang isang gabi, yung isa namang nagbubuntis na si Ken ang pinuntahan ng aswang. Sabi niya, inaangat daw ng nilalang na yun yung bubungan nila. Nang malaman ng ilan to, mabilis na rumisponde naman ang mga kalalakihan sa amin. Hanggang napuno ulit ng sigawan at habulan sa lugar namin. Habulin niyo yung aswang! Kailangan nating mapaslang yan para hindi makapangbiktima yung halimaw na yan! Pero masyadong mabilis at matulin yon, kaya wala rin silang nahuli ng gabing to. Simula ng mga pangyayaring to, nagmatsyag na ang mga kalalakihan sa lugar namin tuwing gabi. Umiikot-ikot sila at nagbabantay sa paligid. Dahil dito, naging tahimik ang mga sumunod na isang buwan namin. Huwag kayo masyadong kampante. Sigurado akong naghahanap lang ng tiyempo ang mga yon. Hindi sila titigil hanggat wala silang nakukuwang sanggol o di kaya nakakasipsip ng sariwang dugo nito. Hanggang dumating ang buwan ng October 24, 2008. Alas 2 ng madaling araw nito, pumunta ako sa may kusina dahil nauuhaw ako. At magpapakulo sana din ako ng tubig dahil nakaramdam din ako ng gutom. Pagbukas ko ng pinto ng kusina namin, papunta sa may dirty kitchen, tahimik pa ako nitong kumukuha ng tubig sa ref. Pero habang iniinom ko na yung tubig, bigla na lang bumulaga sa mukha ko ang mukha ng aswang na nakapatiwarik sa taas ng kisame namin. Harap-harapan kong nakita to. Pulang-pula ang mga mata at nakangiting nakakaloko habang nakatingin to sa akin. Nang mga oras na to, grabe yung takot ko. Pakiramdam ko umurong ang boses ko kaya hindi ako makasigaw kaagad. Hanggang yung hawak kong pitse ay naihampas ko sa mukha niya. At dito na ako dali-daling tumakbo papasok sa sala at nagsisisigaw sa mama ko. Hanggang nakuha ko ang lahat ng atensyon ng mga umuupa sa amin at agad silang naglabasan ng kwarto nila. Pinuntahan nila kaagad kung saan ko nakita yung aswang at sa gulat nila, nandun pa rin yung aswang. Pero sa liksi at bilis nito, nakatalon kaagad to at mabilis na tumakbo sa bukid at naglaho to kaagad. Dahil dito, mas umigting ang pagbabantay sa amin kaya hindi na namin naranasan ulit to hanggang sa nanganak na nga ako. Buwan ng November 2008 at sumunod sa akin sila Ate V at Ken ng December 2008 at si Aida naman ay nanganak ng huling linggo ng December. Pero sa kasamaang palad, patay ang naging anak nito. Ang kwento niya sa amin, ni isang patak ng dugo ay walang nakuha sa sanggol niya. Maitim na maitim daw ang sanggol niya na parang lantang gulay at puro pasaraw ang mukha nito kahit bagong silang pa lang to. Dahil sa mga pangyayari sa lugar namin, umalis na lang sila Weng at Rose sa amin. Sa pakiusap na rin ni Kakalo para sa katahimikan ng lugar namin dahil sila ang nakahatak sa aswang at sila ang may marka ng mga yon. Matapos nilang umalis ay wala ng aswang ang muling nanggulo sa amin. Sa ngayon, patay na si Kakalo at 16 years old na rin ang panganay ko na siyang nagpatunay sa akin na totoo ang mga aswang na sa hinagap ko ay ayoko nang maranasan ulit yon. Ayoko nang makakita ulit nun dahil nagmamarka ang mga mukha nun sa mga panaginip ko.